May mga bansang sikat, may mga bansang mayaman, at may mga bansang tahimik pero puno ng kwento. Isang bansang hindi pa kinikilala ng lahat. Batang-bata ang populasyon, halo-halo ang relihiyon, malakas ang impluwensya ng Amerika at may mga lugar na hanggang ngayon ramdam pa rin ang tensyon. Ito ang tinatawag nilang Pearl of the Balkans, ang bansang Kosovo. Noong 2008, bigla na lang sinabi ng Kosovo, ayaw na namin, tapos na to. Kusa silang humiwalay sa Serbia na walang paalam, walang group chat, leave group agad. Pero hanggang ngayon, 117 countries pa lang ang kumikilala sa Kosovo. Marami pa rin ang deadma at ayaw pumirma. Ang United States at Costa Rica ang mga unang nagsabi noong 2008 na sige, kayo na ang bahala sa buhay nyo. Kaya ang mga taga-Kosovo solid na maka-US. Kaya maraming bansa ang ayaw pa rin kumilala. Simple lang, takot silang bumalik sa kanila ang problema. Ayaw nilang madamay. Bago pa maging independent ang Kosovo, matindi muna ang naging bangayan nila ng Serbia. Hindi lang simpleng tampuhan, talagang break up na may kasamang gera. Maliit lang ang Kosovo, nasa 11,000 square kilometers lang. Sa Ilaga, katabi nila ang Serbia, sa kanluran, Albania. At itong dalawang ito ang pinaka-importante sa geopolitics ng Kosovo. Parang dalawang kapitbahay na parehong nagmamartes sa buhay mo. At ito ang plot twist. Halos lahat ng mga taga-Kosovo ay may Albanian roots. Sa halos 2 milyon na rehistradong populasyon, 1.65 million o 95% ang nagsasalita ng Albanian. Yung natitirang 5% naman, Serbian, Turkish at Bosnian. Pero tahimik lang sa Gedli. Kung alam mo ang history ng Balkans, lahat yan ay dating sakop ng Ottoman Empire. Kaya hindi na dapat nakakagulat na Islam ang dominanteng reliyon sa Kosovo. Sa katunayan, halos every 200 meters may moske. Pero wag mong isipin na parang Middle East vibes ito. Ang Islam sa Kosovo ay chill lang. Walang pilitan, walang pakialaman. At ang mindset ng mga tao, mas Western kaysa Arab. Mas ginagaya pa nila ang Europa at Amerika kaysa sa mga bansa sa Middle East. Sa hilagang bahagi ng bansa malapit sa Serbia, mas ramdam ang Orthodox Christianity. Kaya mekos-mekos talaga. Kung sakaling mapalanding ka dito, paglabas mo pa lang sa Pristina Airport, puting taksi agad ang sasalubong. Kaya makipag-negotiate ka muna dahil gaya ng ibang bansa, lakas makabudol din dito. Imbes na nasa 150 pesos lang, kakanain ka ng 1,000 pesos kaagad. Kaya karamihan, nagyayelo bus na lang, talagang 200 pesos. Paglabas mo ng hotel sa mga main street, mapapansin mo ang iba't ibang foreign institutions, ibang-ibang bangko ng ibang bansa. Isa sa pinaka-iconic sa Pristina na kapital ng Kosovo ay ang Mother Teresa Cathedral. Itinayo noong 2007. Project mismo ng gobyerno para sa mga Katoliko. Pwede kang umakyat sa tuktok nito sa halagang 70 pesos at mula doon, kita mo ang buong lungsod ng Pristina na sulit sa presyo. Ang Pristina madaling libutin kung sisipagin ka. 2 araw lang kabisado mo na ang buong kapital, ganong kaliit. At etong unang mapapansin mo, naglipa na ang American flags dahil sa tumatanaw sila ng utang ng loob. Noong lumalaban ang Kosovo para sa kalayaan nila, NATO with backing ng United States ang tumulong para protektahan ang mga Kosovars laban sa posibleng pag-atake ng Serbian. Kaya para sa kanila, ang US at NATO ay hindi lang allies kundi guardian angels. Balik tayo sa 1999.
ang buong Kosovo naging solid ang suporta sa Amerika, lalo na kay President Bill Clinton, at may Statue of Liberty pa sa ibabaw ng isang hotel sa Pristina. Talagang love na love nila ang Amerika. Sa city proper, buhay na buhay ang paligid, puno ng cafes, hotels at mga taong di mapakali. Makikita mo ang tunay na buhay dito. May papasok sa school, may papasok sa trabaho, at may papasok lang sa cafe. Sa Kosovo, parehong maangas at maingat ang laro ng babae at lalaki. Sa mga kababaihan, hindi sila basta-basta. Tahimik sa umpisa, pero pag lumabas, full effort sa itsura. Mahilig sa fashion, mahilig sa cafe dates, at kung titigang ka, parang ikaw ang late sa usapan. Modern mag-isip, pero pag pamilya lang ang topic, biglang naging conservative move. Nagiging manang. Sa mga kalalakihan, mukhang chill lang pero madiskarte. Mahilig sa potse, kape at kwentutan. Hindi pala flex, pero pa may kompetensya, laban. Pero parehong genders, maayos ang asal at hindi magulo. Kalma ang lungsod, walang vibes na delikado ka. May tibok, pero walang kaba. Pero syempre, may isang issue. Marami rin ang pulubi. Ayon sa mga lokal, karamihan daw sa kanila ay Roma people mula Albania. At kapag napili ka nilang hingan, makulit pa sila sa langaw, hindi ka tatantanan. Isang kakaiba sa Kosovo, halos lahat ng cafe pwedeng manigarilyo sa loob. Ang indoor smoking legal at normal sa kanila. Kung smoker ka, paraiso. Kung hindi, good luck sa baga mo. Pagdating sa cost of living, sakto lang. Ang rent, mas mura kaysa Western Europe. Pagdating sa pagkain, dito ka talaga mapapangiti. Sulit ang serving, mura ang presyo at ayos ang quality. Sa isang full meal, 4.50 euro lang o nasa 300 pesos. Sa mga sikat na grill restaurant ng Pristina, may mga ulam na nagsisimula sa 6.50 euro o 450 pesos. Sa palengke at groceries sa kabuuan, sobrang affordable ang Kosovo. Di ka masyado duduguin. Isa pang nakakagulat, pag naglakad ka sa kalsada, hihinto lahat ng sasakyan para sa'yo. May pedestrian light man o wala, may respeto, at pag may kamote, inaani agad, tinitikitan na. Ngayon, real talk na tayo. Ang mga tao rito, karamihan bata pa. Isa ang Kosovo sa may pinakabatang populasyon sa Europe. Halos lahat parang college student na hindi pa ready sa buhay pero ready sa walwal. Friendly sila, hospitable, at pag nalaman nilang foreigner ka, instant tropa ka agad. Parang Pinoy pero mas tahimik. Ang sweldo nga lang dito maliit kumpara sa mga ibang bansa sa Europe. Ang average salary sa Kosovo, 400 to 500 euro per month o nasa 28,000 to 35,000 pesos. Maraming kabataan ang nagtatrabaho sa call centers, cafes, small offices at government jobs kung may backer ka. Parang Pinas din ang galawan. Kaya karamihan sa kanila gustong makaalis ng bansa. Kaya kahit mura ang bilihin, kulang pa rin dahil mababa ang sahod. Sa Kosovo parang reliyon ang pagkakape. Umaga, tanghali, hapon, halos lahat ng tao nasa cafe. At pagdating ng gabi, ibang Kosovo na. Sa Pristina, buhay na buhay ang nightlife. Walang pakialam sa conservatism. Dito mo makikita na Muslim country pero walang killjoy vibes. Stylish ang mga bebo. Formado naman ang mga boys. Akala mo laging makakabembang. Marami rin sa kanila ang nagsasalita ng English, lalo na yung mga younger generation. Kaya hindi ka mahihirapan makipag-usap. Magandang bansa, mabait ang tao, masarap tumira kung may pera ka. Okay, tapos na tayo sa good vibes. Tanggalin na natin ang filter. Ito na ang madilim na bahagi ng Kosovo. Bata pa ang Kosovo bilang bansa, pero ang corruption gurang na.
Kaya naman maraming kabataan ang nadidismaya. Pakiramdam nila hindi sapat ang sipag, kailangan may backer. Ang politika sa Kosovo ay parang group chat na hindi pwedeng i-mute. Lalo na sa hilagang bahagi ng Kosovo kung saan maraming ethnic Serbs. May mga lugar doon na ayaw sundin ang gobyerno ng Kosovo. Mas loyal pa rin sila sa Serbia. Ang Kosovo ay hindi bansang ipagyayabang sa Instagram. Pero ito ang bansang matatandaan mo pag nakaalis ka na. May hirap, may gulo, may kulang, pero may puso, may kwento, at may pag-asang hindi pa sumusuko. Kung bibisitahin mo ang Kosovo, huwag kang maghanap ng perpekto, maghanap ka ng totoo. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, like, share, subscribe, at magkita-kita tayo sa susunod na biyahe. Shout out, Joey Iberdolosa ng Apalit, Pampanga, Jenny Asoy from Bohol, Ricky Albano from Atimonan, Quezon, Lisbeth Johnson Ernesto from Riyadh, Saudi Arabia, Ronnie Balagat from Malabon City, Sophie from Norway, Terence Villaseñor from Riyadh, Saudi Arabia, Michael Loyola Valdiavilla from Lucena City, Quezon, Helen Tolentino na nasa Riyadh, Saudi Arabia, Cesar Bartolome, John Mara Badis na nasa Saudi, Hina Junard at Nelver na nasa Abu Hamor, Doha, Qatar, Zachary Kirk Manzanares ng Aklan, Jamilia Ibrahim na nasa Jeddah, Albert Viajero from Alcantara, Romblon, Baloa family na nasa Belgium, at kay Bisayang Dako from Bohol. Ito ang Tito Jones TV, hanggang sa muli.